Jubilito TV Official. Okay, so yun. Inyo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? So for today's reaction video, wag na po nating pahabain to. Direct to the kwan na po tayo. Direct to the point, direct sa usapin. At mukhang ang dami pong nag-react sa ating reaction video kahapon mga kalingap at kabagis, no? Na kung saan ay hati po yung opinion nila doon po sa ating reaction video kahapon. May positive, may negative. Pero majority po ay parang hindi po yata naunawaan yung pong ating interpretasyon doon po sa ating reaction video. Na kung saan ay may mga nagsasabi na bakit ko daw po brinote out, no? Brinote out. At parang nakapokus lamang po tayo doon sa pangalan nung sinusuportahan po nilang charity vlogger. Ayan hindi ko nababanggitin kasi napaka-sensitive po nila, no? Napaka-sensitive po nila pag nababanggit po, no? Yung pong pangalan nung sinusuportahan nilang charity vlogger, no? Although napakaganda naman po ng ating paliwanag, wala naman po tayong sinabi, no, na against doon po sa sinusuportahan nila at kinaption pa po natin, no, sorry to mention yung pangalan po. Dahil nga po, yun po yung topic natin na mapag-uusapan ay hindi po may iwasan na mababanggit po talaga yung pangalan, no? At syempre po, nabanggit din po, no, yung grupo, no, doon po sa comment section. So talagang hindi po may iwasan. At lagi po natin pagkakatandaan, no, sa mga viewers po, baka hindi po ninyo nauunawaan, no, na tayo po ay isang reactor, no, na kung saan ay nagbibigay po tayo ng ating opinion sa mga bagay-bagay na napapanood natin, no, sa mga bagay-bagay na napapansin natin dito po sa social media, no. At yun naman pong inyong sinusuportahan ay sabihin na natin isang public figure po, no, dito po sa platform na ito, no. So hindi po siya exempted, no, hindi po siya exempted na hindi po marereaksyonan, maganda man yan or negatibo. Pero sa nakikinita ko po mga kalingap, mga kabagis natin kahapon po ay I do my best, no, not to criticize yung sinusuportahan nila in a negative manner. Kasi nga po, syempre, tumulong, no, mga kalingap at kabagis. Napaka-plus point po niyan para sa akin. Pero hindi ko po talaga maintindihan, di ba? Pag nababanggit po yung pangalan, ay parang kwan po sila, naaalibadbaran po, no? Sorry to mention po yung term na ginamit ko, pero ganun po yung aking nakikita dito, no? Na galit po sila pag nababanggit po, no, yung pangalan nung sinusuportahan nilang charity vlogger. Well, anyhow, sa dami po ng komento, mga kalingap, mga kabagis natin, is i-dedicate natin itong video upload na ito to answers, no? To answer some question regarding po dito sa mga comment na ito. At least, di ba, masasagot ko na po in general, mga kalingap at kabagis, yung pong mga katanungan nila, no? At na po, no, yung kasagutan natin kung halos parehas naman po or magkahalintulad yung mga question natin kasi may mga question na naulit-ulit, di ba? Parang ganun din po yung tema. It will speak as in general ika nga, mga kalingap at kabagis, no? So siguro wag na po nating patagalin ito at magbasa po tayo, no, sa mga ilang comments, no? At we will try our best na sagutin po yung pong kanilang mga katanungan or yung kanilang mga opinion po. So simulan po natin dito sa latest upon recording this reaction video. Galing po kay Marvin1326, yan. And I quote, sabi niya po, hindi kinukumpara ang kalingap sa ibang charity vlogger. Hinahanap ang kalingap. May nakikita kong naka-jacket kay Birador na nagtanong sa live ni Pugong Biyahero kung bakit siya nakapunta ng Cebu pero ang kalingap hindi. Sa live ni Roel, sorry to mention again, sa pangalan po ni Roel, sa mga sensitive po dyan, ayan, meron din. Sa live ni Kapisot, may nagtanong din. Sa live nung isang vlogger na nasa Cebu na nadaanan ko lang, nakikita ko may nagtanong doon na naka-jacket
kay Doklat at BSM. Ang pinagtataka ko, bakit hindi doon sa kanila nagtanong? Dahil naka-jacket sila doon at nagtanong pa sa ibang vlogger. Uulitin ko, hindi kinukumpara that time. Hinahanap lang ang Kalingap noon. Maybe ngayon halos tapos na ang mga charity vlogger sa Cebu at Davao at wala pa rin ang Kalingap, kaya nakukumpara na lang pero hinahanap, hindi kinukumpara. Kasi po, no, yung kasagsagan nitong isyong to, yung salitang paghahanap at pagkukumpara, halos parehas po, di ba? Kasi, di ba, yung mga ibang charity vloggers, they do their charity at that time, pero nasaan daw po ang Kalingap. So, it means, para sa akin po, kay Marvin1326, yung paghahanap po ng mga viewers ay parang kinukumpara na rin po nila yung pong ginagawa ng mga ibang charity vloggers. At sa tingin ko po sa isang live ni Kuya Bal Santos Matubang recently po ay nasagot niya na po ito. 'Di ba? Sa laki po ng pondo, no? Sa laki po ng pondo ng gobyerno kumpara sa pondo po ng Team Kalingap, no? Sa kumpara po sa pondo ng Team Kalingap pagdating po sa mga ganitong klaseng natural disaster, na kung saan ay alam naman po natin na bilyon-bilyon ang nagagastos ng ating gobyerno regarding po sa mga ganitong klase ng kalamidad sa pamimigay ng relief goods. Yung iba po ay nakukurakot pa, di ba? Bakit hindi po natin tanungin ang gobyerno? Bakit naka-pinpoint lamang po sa Team Kalingap? No? Yun pong inyong katanungan na bakit wala po ang Team Kalingap sa mga ganitong klaseng event. No? Discretion na po nung founder ng Kalingap kung sila po ay pupunta or hindi. 'Di ba? Kasi yung iba sinisilip nila yung pagpunta ng Singapore 'Di ba? Why? Team Kalingap doesn't deserve an R&R. 'Di ba? At kung tutuusin po mga Kalingap at Kabagis, wala na pong dapat patunayan ang Team Kalingap, 'di ba? Kailangan ba ora mismo kailangan present ang Team Kalingap pag may mga ganitong klaseng kalamidad? Doon pa lamang po sa lugar nila, ang dami na po nilang napabahayan, ang dami na po nilang natulungan. At kung meron pong kalamidad sa lugar nila, tumutulong din naman po sila. No? So, kailangan pa ba talaga? Yun po ba ang requirements? As a charity vlogger, discretion din po ng charity vlogger, no? Kung sila po ay pupunta, kung sila po ay tutulong, depende, no? Depende po sa kanilang resources, o, di ba? Depende sa kanilang, sabihin na nating manpower. Pero ang nakikita ko po dito, resources, kasi manpower meron dami nila dyan. 'Di ba? At unang-una po sa lahat, kung sila man po ay nag-Singapore, hindi naman po siguro hiningi sa inyo yung pera na pamasahin nila at panggastos po nila sa Singapore. Kaya wag po natin sisilipin na kesyo yung mga ibang charity vlogger ay nagpunta doon, tapos sila hindi. 'Di ba? Pera naman po nila yon, 'di ba? Hindi naman po nila hiningi sa inyo. So, yun po yung aking opinion dito, Marvin1326, para hindi na po tayo mapatagal. At siguro po ay dumako naman tayo sa pangalawang comment. Sabi po ni Jasmine Pigang, 3212. Yan. Sabi ko nga, kung gusto may paraan, kaya wag pilitin ang ayaw. Di ba? Hindi naman po siguro sinasabi nilang ayaw. Hindi naman po siguro nila sinasabing gusto. May kadahilanan po, no? Jasmine, may kadahilanan, di ba? Sabi nga po ni Kuya Bal, di ba? Ang laki ng pondo ng gobyerno ng Pilipinas kumpara po, no? Kumpara naman po sa kung ano mang merong pondo ang Team Kalingap, di ba? Kung meron mang manguna, dapat yung gobyerno po, di ba? Kumbaga nakasuporta lamang po yung charity vlogger. But still, by the end of the day, no? Jasmine Pigang, 3212. Discretion pa rin po nung tutulong kung sino po yung kanyang aabutan ng kanyang tulong. So, sabi naman ni Almarie Manto, ayan, true, maliit ang channel niya, pero daming natulungan. Ay, hindi naman po natin may pagkakaila. Although hindi niya po binanggit yung pangalan, ay kilala ko na po yung tinutukoy niya dito. 'Di ba? True, maliit ang channel niya pero ang daming natulungan. Nobody questions. Wala naman pong umuoposisyon dito po sa statement na ito. Dahil
Honestly speaking, mula nung lumaki at lumago ang kanyang YouTube channel, marami naman po talaga ang kanyang natulungan. Di ba? At dito po kay Lorna Graban, 2371. Yan. Nakiusap na si, ayan, sorry to mention yung pangalan po ulit, Dong Roel, na wag itapik ang Rochelle. Eto na naman kayo, no? Kumpara na naman, wag niyong idamay sa gulo ng Kalingap ang Rochelle community. Meron po bang nandadamay sa kaguluhan? Meron po bang gumagawa ng issue? Tanong ko lang po kay Lorna Graban, no? And once again, uulitin ko po, no? Kung ano man yung ginawa kong reaction video patungkol kay Dodong Roel, 'di ba? It is a constructive criticism in a positive manner. Unawain niyo po, no? Unawain niyo po, himay-himayin niyo po yung reaction video. Baka kayo naman po ay nagbabase lamang po sa thumbnail na naman at hindi niyo pinapanood yung buong video. Kaya hindi po ninyo nauunawaan. 'Di ba? So ibig sabihin, pag ganun pong kayo nagbabase lamang po sa thumbnail, you will be labeled as mema. Mema sabi lamang po. Kasi hindi po ninyo pinanood at inanalyze yung ibig sabihin ng reaction video na iyon. No? Nakiusap na wag nang itapik. 'Di ba? Ito po yung nagagawan lamang ng reaction video dahil po yung kanilang mga YouTube channel ay naka-public po, no? Naka-public po. At unang-una, hindi ko naman po binalahura, no? I give my positive criticism regarding po sa usapin. Nothing more, nothing less. Ayan. Ayan. Conchita Bato, 1192. Sabi niya po, hindi nila kasi pinapahalagahan ang mga sponsor. Kaya nag-alisan. Ayan. Nag-alisan daw. Yung po mga nagsialisan, Ma'am Conchita, ayan po yung may mga, issue po. Yung nagkaroon po ng issue. Kung ititrace back ninyo yung mga history ng mga sponsor na ito, nagkaroon po sila ng issue, no? Kaya wag nyo pong sasabing hindi pinapahalagahan ang mga sponsor po. Dahil unang-una po sa lahat, no? Example lang po ito, example lang po ito. From day 1 hanggang ngayon po, bakit ang Team Coos nandyan? Bakit ang Team Coos may buwan-buwan mayroon po silang pledges? So, ibig sabihin po ba hindi po pinapahalagahan ng community ng Kalingap ang mga sponsor? Kung hindi po pinapahalagahan, dapat po ang Coos noon pa wala na. Pero bakit ngayon nandyan pa rin po? Example lamang po iyon, no? Madam Conchita. Ayan. Sabi naman po ni Marisa Agapito, 2304. And I quote, sabi niya po, ang charity ay hindi sa pilitan. Yan. Huwag kayong mag-compare. Pasalamat tayo at may Ruel of Malalag. Yan, sorry to mention na naman po ang pangalan. Yan, pasalamat tayo at may Ruel of Malalag na galing sa Kalingap na tumutulong po sa Davao. Which is, napaka-neutral po, no? Nung kanyang comment. Diba? Tama po, walang sapilitan. Huwag po ninyong ipilit na pumunta po sila ng Davao or ng Cebu, no? Para po masabing tumulong. 'Di ba? Kasi po, sabi nga po, walang pilitan. Discretion po 'yan ng tutulong. No? Ayan, sabi pasalamat tayo at may Ruel of Malalag na galing ng Kalingap. Alam nyo, sa mga viewers po, sa mga nagsasabi ng mga negatibong komento, do you think Dodong Roel will be happy on your negative comments regarding po sa Kalingap? 'Di ba? Tito niya yun nandoon. Kapatid po nung ni Kuya Bal, yung tatay ni Dodong Roel. They're in good terms. Tapos magsasalita po kayo ng negatibo against Kalingap. Do you think Dodong Roel will be happy on your comments? Tanong lang po uli. Ibabalik ko lang po sa inyo yung Babalik ko lang po sa inyo yung inyong mga sinasabi po, no, sa comment section. Ayan. Sabi ni Jovelyn Rivera, 5726. Si Ruel kasi very transparency pagdating sa bigay ng mga sponsor. Kaya salute sa'yo, Ruel of Malalag. The best ka. Okay, the best talaga. Wala rin po akong masabi kasi I met personally Dodong Roel nung tayo po ay nasa diet. No?
At kung sa transparency din lang naman po ang pinag-uusapan, kasi parang pinalalabas ninyo, no, na hindi po transparent ang Kalingap. Ganun po bang ibig ninyo sabihin? Kasi, di ba? Si Roel kasi is very transparent. So, meaning to say po ba ang Kalingap ay hindi transparent? Hindi po ninyo alam. Kasi kung kayo po ay sponsor at naka-add po kayo sa GC, di ba? Alam po, no? Alam po ninyo kung saan po napupunta ang inyong pera. Di ba? Kaya bago po kayo mag-comment ng ganitong klase ng komento, do your research para alam po ninyo yung i-komento po ninyo. Ayan. Oh, sabi ni Alex Samante, ayan. Rochelle lang ang totoong charity vlogger at kinikilala na ngayon ng Pilipinas. Wag naman po sanang ganun, yung ganung komento, 'di ba? Baka pag nabasa po ito ng ibang community, for example, ng Tekram community, ng Pugong Biyahero community, at ng mga iba pa pong nagcha-charity vlogger, baka mabash po kayo, Alex Samante. 'Di ba? Kasi parang sinasabi po ninyo na, 'di ba? Ang legit lang na charity vlogger ay ang Rochelle. Kung yun po yung paniniwala po ninyo, wala po tayong magagawa. Pero marami po dyan sa Pilipinas, no? Ang masasabi rin po natin talagang nagcha-charity at totoo. Paano naman sila? They don't deserve accreditation o sabihin na nating compliment sa kanilang ginagawa. Okay, let's move on. Yan. Sabi ni Marialita Umilion, ayan, kasi honest si Roel sa lahat ng mga bigay para ipangtulong. Ayan na naman tayo, di ba? So, ibig sabihin po ba yung mga ibang charity vlogger hindi honest? Tanong lang po ulit yan. Yan. Sabi ni Arturo Bahada, 1943. Yan. Kagaguhan nyo, nananahimik si Roel, gagawan nyo na naman ng issue. Ano pong issue? Yung pong pag-reaction namin, yung pag-reaction ko po, yung po ba yung sinasabi ninyong kagaguhan? Diba? Paulit-ulit ko pong sinasabi sa reaction video ko po kahapon, sorry to mention yung pangalan. No, kasi po, talagang subject, nasa thumbnail, at mapag-uusapan talaga. At uulitin ko po, kung ano man yung mga sinabi ko po doon, it is all a positive criticism regarding po sa mga charity kanilang ginagawa. Nung time na meron pong lindol sa Davao at sa Cebu. Siguro po si Arturo ay nagbase lang po sa thumbnail at hindi po pinanood yung buong video. Yan. Sabi po ni Edna Guerson, ayan, they deserve to do what they want. Exactly po, tama po. They work so hard, why question Kalingap Rab? This is his hard work earned money. If you want to compare him with Roel of Malalag, consider the houses and scholars they have. Of course, they won't give all the charity. They deserve happiness too. Isip-isip din pag may time. Kung ikaw nasa kalagayan nila, ano ang gagawin mo? Ang ganda po ng sagot ni Edna Guerson. Ang ganda po ng komento niya. Lahat po ba ng charity vlogger ay kailangan, di ba, bakbakan? They don't deserve rest, they don't deserve rest, they don't deserve to pamper yung sarili po nila. Hard-earned money po nila yan sa kanilang YouTube channel. Pinaghirapan po nila yan. Di ba? Hindi po nila hiningi sa mga viewers. At napapansin ko po nowadays, yung mga pabahay po ni Kalingap Rab ay halos wala pong sponsor. Mainly sa pera niya po na kinikita sa YouTube channel. Ang itinutulong niya po. No? Kaya wag po tayo magkumpara. Kasi bawat individual, may kanya-kanyang diskarte po sila. No? Kung paano po nila patatakbuhin yung kanilang programa. Matuwa na lang po tayo kasi po, di ba, nakakatulong po sila sa sarili po nilang pamamaraan at sarili po nilang diskarte. No? Ayan. Sabi po ni Marialita Umilion, ayan. Kasi nga, nakikita ng mga sponsor, mas laban ang kept sa bulsa kaysa sa ibibigay ng tinutulungan. Si Roel kasi take down lahat sa mga bigay ng sponsor. Ito nga po yung sinasabi ko. Ito yung nakakalungkot. Di ba? You're making comparison po. Dito po nagsisimula, no? Dito po nagsisimula yung bangayan sa comment section. 'Di ba? Huwag na po nating ikumpara kasi may kanya-kanya silang diskarte. 'Di ba? Magreklamo po tayo
Magreklamo po tayo kung, 'di ba? Hindi nila pera yung ginagamit nila at hindi po sila nagiging transparent doon, 'di ba? Ayan. Oh. Oh, sabi ni Emily Costa, wala po tayong palalampasing comment dito, no? Mga kalingap at kabagis. Mapapositive man yan or mapanegative, babasahin po natin at susubukan po nating sagutin sa abot po ng ating makakaya. Ayan. Sabi po ni Emily Costa 687, puro lang sila pasyal, 'di ba? Live, Team Pabongga yan, oh. Napain ka, parang ganon. Oh. Ano niya naman po nasabi? 'Di ba? Lagi po ba? Buwan-buwan po ba? Na puro sila pasyal? 'Di ba? Hiningi po ba sa inyo yung perang ipinampasyal nila? 'Di ba? Kaya wag po tayong masyadong sabihin na nating feeling natin ay wala nang ginawang maganda ang Team Kalingap in regards po, no? Sa pagdating sa pagtulong. Oh, sabi ni Rosa Noriel 5989. Si Ruel po wala siyang binabanggit about diyan kasi malaki ang respeto niya kay Kuya Bal. Huwag niyong idiin si Ruel lang din dahil marami nang nagpunta na mga vlogger doon. Exactly. 'Di ba? Kailangan ba lahat ng mga charity vlogger yung po ba'y isang batas na pag meron pong mga kalamidad ay kailangan pong pumunta at tumulong? 'Di ba? Kaya by the end of the day, uulitin ko po, discretion po nung charity vlogger, no? Kung saan niya po i-liquidate, no, yung pondo niya, yung kanyang resources sa pagtulong. Discretion po ng charity vlogger 'yon, mga kalingap at kabagis, no? At wala po tayong karapatan na questionin kung paano po nila pinapatakbo yung programa nila, no? Kaya uulitin ko po, silang mga charity vlogger, tahimik na tumutulong. Tayo naman po mga nagko-comment sa comment section, kung ano-ano yung mga espekulasyon na binibitawan po natin, no? Regarding po doon sa, alam nyo po, no? Alam nyo po, mga kalingap, mga kabagis natin. Yung ginagawa po ninyong mga negatibong komento at pagkukumpara, ang balik po niyan doon po sa sinusuportahan ninyo. Ano na lang sasabihin ng ibang viewers, no? Na mga nakasuporta dito sa mga charity vlogger na ito, mga keyboard warrior na makanti lang ng konti yung sinusuportahan nila, 'di ba? Ni hindi nga nagsasalita yung sinusuportahan nila. Yung pang sumusuporta mismo ang masyadong sensitive regarding po sa mga usapin na ito. No? So ulitin ko po, mga kalingap at kabagis, no? Ayan, ulitin ko po. Kahit po sa ibang community na nag-comment sa ating reaction video kahapon. Huwag po kayong magbase unang-una po sa lahat sa thumbnail bago kayo mag-comment. Panoorin nyo po muna yung video. No? Panoorin po muna ninyo yung video. Unang-una at pangalawa po, para maiwasan ang mga negatibong komento or bangayan sa comment section, huwag po kayong mag-comment na pagsisimulan po, no, ng usapan, no, sa comment section. Be transparent. Maging po kayo, maging balance po kayo sa inyong pagkomento at pag-isipan ninyo, no, mabuti. Pag-isipan po ninyo mabuti bago po ninyo i-click yung send doon po sa comment section. Tama po ba ang comment ko? Ano kaya magiging reaction ng mga viewers pag nabasa po itong comment kong ito? Ano naman kaya ang magiging saloobin ng sinusuportahan kong charity vlogger kung itong comment na ito ay mabasa niya? Dapat ganun po. Uulitin ko po, mga kalingap, mga kabagis natin sa ibang community po, no? Supporters ng ibang charity vlogger community. 'Di ba? Discretion po ng tumutulong kung saan niya po ilalatag yung kanyang pera sa pagtulong, at discretion din kung meron mang sponsor kung saan gusto nilang ilatag yung pera na kanilang ini-sponsor. Yan po ang lagi nating tatandaan, no? Mga kalingap at kabagis, no? Kung sila man ay wala sa Cebu or sa Davao during the kalamidad, they have their reasons.
may rason po sila, no? At hindi po yun batayan, hindi po yun sukatan ng pagiging isang charity vlogger na tayo po ay pumunta at that time, no? Na tumulong. 'Di ba? Kanya-kanyang diskarte yan as a charity vlogger. Content creator po sila in the first place, no? At kung sa pagtulong man lang, wala po akong ibang tulak kabigin sa community po ng Kalingap. Kasi wala na po silang dapat patunayan, no? Sa tagal na po ni Kuya Bal Santos Matubang, wala pang kwan noon. Wala pang YouTube, wala pang Facebook, no? Sa loob ng mahigit 2 dekadang kanyang serbisyo sa pagcha-charity. Wala na pong kailangang patunayan ng isang Bal Santos Matubang. Uulitin ko po, no? Ito pong reaction video na ito, hindi po ako nakikipag-away. Bagkos ay sinagot ko lamang po yung mga komento na hanggat maaari kaya po nating sagutin sa positibong pamamaraan, no? Mga Kalingap at Kabagis, no? So yun, hanggang dito lang, mga Kalingap at Kabagis, no? At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, wala naman pong sapilitan at libre din po yan. Subscribe nyo na po, Jubilito TV Official. Ayan, mga Kalingap at Kabagis, no? At kung nagustuhan nyo pong ating reaction video for today, ay pakilike na rin po. So hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Team Bios. As I always say, mga Kalingap at Kabagis, no? Peace, God first. God bless po. Bye!